Sa ilalim ng bilog na buwan, ang magkasintahang aswang na sina Doria at Roman ay magkahawak kamay na tumatakbo. Puno ng kaba, puno ng pangamba, bawat hakbang ay nagmamadaling makarating sa kung saan nais matakasan ang talim ng kamatayang humahabol sa kanila. Ngunit kahit anong bilis ng kanilang mga paa ay hindi pa rin nila naiwasan ang sibat na lumipad sa ere na si Doria sana ang matatamaan. Ngunit nalingunan ito ni Roman kung kaya't maagap niyang hinarang ang sarili upang ang nobya ay mailigtas. Roman! Bumulagta ang binata sa sahig na lupa, nais siyang saklolohan ng dalaga. Pero pilit niya itong ipinagtabuyan at sinabing huwag nitong sayangin ang pagsasakripisyo niya. Kailangan itong magmadali sa pag-alis at magpakalayo-layo kahit pa siya ay maiwan sa kamay ng mga kaaway. Huwag lang daw nitong kakalimutan ang kanilang pagmamahalan. Nananangis na sinunod ni Doria ang habili ng kasintahan. Nilisan niya ang gubat na yon, bit-bit ang kapighatian. Yakap ang senaryong naglalaro sa isipan kung paano haharapin ni Roman ang lupit ng mga nilalang na nagsadlak sa kanila sa bangis ng kapalaran. Nang matiyak na malayo na siya sa kanila, ay huminto sa pagtakbo si Doria. Hinihingal na nilingon ang pinanggalingan. Muling umagos ang luhang hindi mapipigilan. Tila binabayo ang puso niya nang hindi maipaliwanag na pagdaramdam dahil sa mga nangyari. Kanina lang ay napakasaya nilang tinatahak ang daan patungo sa itaas ng bundok. Nang makarating sila ron ay walang pagsidlan ang tuwa nilang makita ang lahat ng nasa ibaba. Tila ba sakop nila ang mundo. Pakiramdam nila ay hari at reyna sila. Nag-uumapaw ang kanilang pag-ibig na hindi mahuhulog sa kawalan kailanman. Ngunit sa isang iglap, narinig nila ang sigaw ng mga nagroronda. May nakakita sa kanila at dapat daw silang mamatay na para bang nilalang na walang kwenta, walang karapatan na mabuhay sa mundong ibabaw dahil sila ay mga nilalang ng dilim, mga nilalang na dapat ay sa impyerno lang dahil sila ay mula sa lahi ng mga aswang. Hindi matapos-tapos ang panaghoy ni Doria, ang panaghoy na umaabot sa bawat sulok ng baryo, naghahatid ng kilabot sa mga nakakarinig, magmula sa tainga ng pinakamaliit na insekto hanggang sa tainga ng pinakamalaking hayop, nanunuot din sa pandinig ng mga tao, maging ng mga kapwa aswang. Batid nila ang sinapit niya at ng kanyang mahal, kaya hindi rin nila maiwasan na makadama ng simpatya, ng pakikiramay bilang kanilang kalahi. Walang segundo na hindi niya naisip ang nobyong si Roman. Unti-unti siyang pinapatay ng kalungkutang bumabalot sa kanyang puso't isipan. Samantala, lingid sa kanya, si Roman ay nailigtas pala ng isang dalagang mangangaso sa gubat, si Penelope. Hinila niya ang binatang aswang na may nakatarak na sibat sa likod. Batid niya na aswang ito, ngunit naniniwala siya na ang lahat ng nilalang ay may karapatang mabuhay sa mundo, anuman ang lahing kanilang pinagmulan, kahit pa sila ay kasimbangis ng hayop sa gubat. Naniniwala siyang ang pagkakita niya sa nakahandusay na binatang tinutugis ng mga nagroronda ay may dahilan, hindi lang upang maging saksi ng kamatayan, kundi maging instrumento ng kaligtasan. Kaya naman ginawa niya ang makakaya para magamot ang binatang nangangailangan ng tulong. Hindi naman tumigil ang puso ni Doria sa paghahanap kay Roman nang mabalitaan na hindi na pa sa kamay ng kaaway ang kanyang nobyo. Karaniwan kasi na ang nahuhuling aswang ay sinusunog ng mga taga-baryo at ipinapakita iyon sa lahat. Ngunit walang ganun na naganap, kaya ang puso niya ay nakasilip ng pag-asa na posibleng buhay pa ang kabiyak ng kanyang puso. Araw-araw niyang lakas na loob na ginagalugad ang loob at labas ng gubat kahit pa iyon ay nangangahulugan ng kanyang pagkapahamak sa isang maling galaw. Sinikap niyang maging maingat ang bawat hakbang, ang bawat pagsilip sa liwanag man o sa dilim, ang bawat paglinga ng mga matang puno ng pag-asa at bawat paghinga ng pusong pinapalakas ng hindi matatawarang pag-ibig. Ngunit sa pagdilat ng mga mata ni Roman, wala siyang matandaan sa lahat. Ang mukha ng babaeng namulatan niya ay maaliwalas, nakangiti at may liwanag. Ani Penelope, siya ay ligtas na. Pero saan siya nakaligtas? Tanong ni Roman sa isip. Ipinaliwanag ng dalaga ang mga nangyari, ngunit ang binatang aswang ay nanatiling tahimik.
at pilit inaapuhap sa isip ang sulok kung saan nagkukubli ang katotohanan. Huminga siya ng malalim, nagpasalamat kay Penelope kasabay ng paghiling na kung maari pa siyang manatili ron hanggang sa maalala na niya ang lahat. Nakangiting tumango ang dalaga at sinabing pwede siyang tumigil doon anumang oras, gaano man katagal niya gusto. Sa paglipas ng mga araw, si Penelope ay unti-unting nahuhulog ang loob sa makisig na binatang wala sa kanyang sarili, habang si Doria ay patuloy na nananaghoy sa araw at gabi, hanggang sa dalhin siya ng mga paa sa isang lugar na pamilyar sa kanya, ang lugar na kinaroroonan ng kubo ng dalagang mangangaso. Napamulagat ang mga mata niya sa nakita, ang kanyang si Roman nakaupo sa gulong na duyan at nakatitig sa kawalan, habang si Penelope ay nagigitara sa kanyang tabi, umaawit ng awiting puno ng pag-ibig, tiyak nahahaplos sa puso ng sino mga makakarinig. Ang tagpong iyon ay pumiga sa puso ni Doria sa isiping tila nakatagpo na ng bagong pag-ibig ang lalaking tangi niyang mahal. Kaya naman ang mga paa niya ay unti-unting humakbang paatras, agad sumuko sa labang hindi niya kayang harapin. Tumakbo siyang sapo ang pusong nahuhulog sa kamatayan. Tila naramdaman naman ni Roman ang presensyang nagdulot ng kaluskos. Tumayo siya mula sa kampanting pagkakaupo sa duyan. Sinundan ng mga mata ang pinanggalingan ng munting ingay. Tumigil din sa pagigitara at pagkanta si Penelope. Nakiramdam sa paligid, kaya ng binata. Nang gabing yon, umakyat ulit ng bundok si Doria. Wala ni katiting na takot sa nais niyang gawin. Ngayon alam na niya kung saan dinala si Roman ng kapalaran. Wala nang dahilan ang kanyang panaghoy. Wala nang dahilan na siya ay ngumiti at umasa. Kaya naman handa na siyang tanggapin din ang kanyang kapalaran, ang pagkahulog sa lalim ng kabiguan at kamatayan. Tumingala siya sa liwanag ng buwan, ang tanging liwanag na tatanglaw sa binabalak niyang pagtalon mula sa tuktok ng bundok. Sa muling pagkakataon ay narinig niya ang mga sigaw, ang mga yabag ng mga nagroronda na tumutugi sa kanila noon. Kasabay ng pananariwa sa isipan niya nang tamaan ng sibat si Roman dahil sa pagliligtas sa kanya. Nang pagbaksak nito at muling pagbangon sa piling ng isang magandang dalagang mangangaso na dati na niyang nakita nung maliliit pa sila, naalala niya, naglalaro sila ni Roman sa gubat habang ang babaeng anak ng mangangaso ay pasilip-silip mula sa likod ng puno. Inaya nilang maglaro, ngunit ang ama nito ay biglang dumating at sumikaw na huwag itong makipaglaro sa mga batang aswang, at saka takot na inilayo sa kanila. Ngayon na ang tamang oras para talikuran ang lahat sa nakaraan. Handa na siyang tumalon. Humakbang na siya patungo sa bingit ng kamatayan na ang tanging tangan ay luha ng kapighatian. Nang biglang may mga kamay na pumikil sa kanya, si Roman na nakaalala na kanina nang marinig ang hiyawan ng mga nagrorondang napadaan sa lugar ni Penelope ilang sandali matapos iyong lisanin ni Doria. Kaya agad niyang hinanap ang kasintahan at ang tanging niyang naisip na maari nitong takbuhan ay ang tuktok na kanilang tagpuan. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Roman sa kanyang kasintahan na muntik nang wakasan ang buhay. Ngunit hindi iyon ang oras ng paglalambingan at sa halip ay hinawakan niya ang mga kamay nito at sa muling pagkakataon ay sabay nilang tinakbuhan ang panganib. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sabay na rin nilang natakasan ang lupit ng kamatayan, bitbit ang kanilang pag-ibig. Habang si Penelope ay nakasilip sa likod ng isang puno, gaya ng dati kung saan pinapanood niya ang dalawa na naglalaro nung maliliit pa sila. Ngayon ay hindi nainggit sa kanilang paglalaro ang nararamdaman niya, kundi panibugho na sana ay siya na lang ang inibig ni Roman. Ngunit sa kabila ng pait sa puso, ngumiti siya. Sa tingin niya ay dapat siyang maging masaya na natulungan niya sila na makabalik sa isa't isa, na maging bahagi ng kanilang pag-ibig sa ganung paraan. Humubot siya ng malalim na paghinga at saka tinalikuran ang senaryo na may pag-asang matatagpuan din siya ng binatang magpapadama sa kanya ng isang tunay at wagas na pag-ibig.